double A, sa double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Special coverage. Metro Manila Hotline! Okay, ikot muna tayo sa Metro Manila. Good morning po ulit, mga Igan. Mga Kasama niyo po sweeties, si Ali. hanggang 11 o'clock kami Yes. Samahan niyo kami Mga militante nagtipon sa liwasang Bonifacio po. Nagmamarcha na patungong Menjola. Uy, parang deja vu. Parang deja vu ka. Oo. Wag naman sana Wag. magpang-rabot na Mahirap. naman. Oo. Si Manny Vargas po. Pag-uulat niyan. Manny. Yan, narito kami pababang bahagi ng Quezon Bridge. Ito'y pababa na ng Quiapo, lungsod ng Maynila. At taliwas sa pinangabahan nyo, mukhang dito walang mangyayaring mga paluan, bombahan ng tubig at iba pa. Dahil itong Menjola ay mitulang isinaubayan na nga sa mga militanteng grupo para sa kanilang paglalakad ng kanilang sentimiento at pagpapatuloy ng kanilang kilos protesta. Kabilang sa mga naririto ngayon sa napakahabang pila ng mga militante mula sa iba't ibang grupo, mula sa grupong Bayan, Bagong Alyansa Makabayan, Anak Bayan, grupong Kadamay, Anak Pawis at iba pa. Itong si dating congressman sa Torocampo, si Bayan muna na si Carlos Garcia Zarate at papa nilang mga panalig, mga membro na mga leader ng iba't ibang kanilang mga grupo. At kanina, nakausap natin itong... Manny, layo ka muna. Layo ka muna sa speaker. Nasasapawang anong nila. Nagsasalita. Napapasabay lang kami dito sa ayan. Pinauna na namin yung sound system nila. Oh, yeah. Very good. Ito kasing si Congressman Zarate na ating nakausap ay nagsabi siya na maghahain siya ng resolusyon sa mababang kapulungan ng Kongreso at ang layunin nito ay paimbestigahan yung nangyaring dispersal kahapon kung saan ayon sa kanya ay 50 miyembro nila ang nasaktan kung saan iba dito ay matindi. At hindi lamang yung maras sa dispersal na nais niyang maimbestigahan kundi lalo tigit yung paggamit ng anti-sonic device ng mga pulis na itong ang LRAD o yung Long Range Acoustic Device na nila ay hindi makatao dahil napatunayan daw sa mga pag-aaral na ito ay makasisira sa pangangatawan ng isang individual at mayroong long-term effect. Ito raw ang isa sa mga nais nilang matutukan dito sa isusulong nilang resolusyon para nga maimbestigahan ang naganap kahapon. Sinabi pa nga niya na wala silang planong magtungo ng PICC, US Embassy at iba pang lugar dito sa lungsod ng Maynila at lungsod ng Pasay kung saan nagaganap itong ASEAN Summit dahil naipakita naman na daw ng pamalaang Pilipinas kung gaano ba ito kapasista at kung ano ang gagawin nito para ipagtanggol ang interes ng mga dayuhan. Sa mga oras ito, kami nasa tapat na ng Plaza Miranda at unti-unting umuusad. Ito namang mahabang pila na ito, dire-diretso, tinakot na lansangan at sa mga oras ito, tigil ang daloy ng trapiko mula sa may bahagi ng Plaza Loton o itong liwasang Bonifacio patungo ang direksyon ng Recto at Espanya. So yung Menjola, wala silang problema dyan, di sila harangin. Walang problema doon, Igan. Actually, ilang linggo nang sarado yon, hindi nadadaan ng mga motorista dahil ginawang kampuhan yon ng grupong Kadamay at ng mga nagpapakilalang residente ng Manggahan na Pasig Floodway. So hinahayaan sila ng otoridad. Sa Hinahayaan na Menjola sila. sila. Malayo no? Sa holiday ngayon, kung kaya papayagan sila makapagprotesta doon. Walang pasok ang mga eskwelahan. Tama ka, walang pasok ang eskwela, walang pasok ang mga trabaho kung kaya't malaya nila magagawa yung kanilang paglalahad ng saloobin. At kasama dito, Igan, nakita na kanina, yung may 12 feet by 30 feet na sinasabing laki ng bandila ng Amerika na pinalitan nila instead na stars and stripes. Ang ginawa nila may star, may bungo, mayroong larawan o itsura ng nuclear bomb at may mga nakatagang, may nakasulat ng mga tagang imperialismo at fascism na kanilang susunugin mamaya. Para sa ASEAN 2017, ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio, DCWB. ASEAN 2017 Special Coverage. Thank you, Manny. Samantala mga hinimatay at sumama ang pakiramdam na performers Ay, sa pagsalubong sa sumasalubong. mga leader ng ASEAN at dialogue partners
Umabot ng mahigit 100 sa init yan eh, no? Oo nga, ang tagal nila kasi hindi pa alam yung Saka dating. yung call time, di ba? I'm sure maaga yun. Tapos, yung, lalo na yung nabilad, no? Divine Reyes, good morning. Nawa nga ay nasa ibabaw ng Cultural Center. Oo. Di ba, doon, Divine? Wala Oo. silang kublihan doon. Oo. At alas 5 pa lang na madaling araw yung call time naroon na. Bukod pa dyan, mula pa ng ilang araw sila nagpa-practice, nag-iensayo. Mainit na, sa ilalim din ng init ng araw, yung kanilang pag-iensayo. At base nga sa nakuha ng informasyon ng Super Radio DZWB, maabot nga po sa 114 ang nahilo at sumama yung pakiramdam nung linggo. Ito po yung araw kung saan sunod-sunod na dumating dito sa bansa yung mga ASEAN na leader, gayon din yung kanilang mga Ano yan? delegado. Hindi naman sila gutom, nakakain naman. Sa init lang talaga. Nakakain naman sila sa init, bukod pa sa ang sinasabi, medyo nagkulang sa pagtinom sa tubig. Oo nga, I'm Medyo sure parang dehydrated na yung mga yan, ano? Oo. Ang sinasabi kasi, yung tubig nila, hindi ganun kadami na nakukuha nila. Dahil sunod-sunod yung paano nila, yung sayaw nila. Lalo na nung pagdating na nung hapon, nasa peak na dumarating na yung mga leader na ASEAN. Kulang at sa dialogue water partners. break. So, Divine, paano ang first aid nila dyan? Saan sila dinadala? Merong lagi na yung tent, yung Department of Health Region 3 doon sa likod, at doon sila dinala. Binigyan sila ng IV fluid, binigyan sila ng IV medical medicines, at sila ay binigyan din ng oxygen. Pero karamihan naman sa mga binigyan ng attention medical na yan ay pinabalik na rin, pinabalik na rin. Yung iba, lalo na yung mga bata na nabigyan ng suwero at ng IV medicines, bumalik uli para sumayaw. Kahit Mga na estudyante sinasabi ba nila- yan, Divine? Mga students? Mga estudyante ito mula sa Bulacan at Pampanga. Umaabot ito sa mahigit sa tatlong, yung palang mga performer na yung maabot sa 1,300. At yan ay mga estudyante mula sa Bulacan at Pampanga. Isang buwan din silang Nag-practice? nag-practice. Oo. Oo, Wow. iba pa yun na ilang araw doon na mismo sa area. Sunod-sunod din yung practice nila, walang tigil sa gitna ng sikat ng araw. At karamihan, bandang 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon, yung naging peak kung saan yung marami yung mga bata na talagang nahilo. Yun din yung oras na dumating itong si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. At sa kasagsagan niya rin ng pagdating ni Prime Minister Trudeau ay doon, marami rin ang mga hinimatay. At Ikaw ba, nasa Divine, edad- ikaw ba magko-cover mamaya kay Trudeau? Hindi nga eh. Ganun. Kasi may nag-text May Ba't ganun yung nag-text. tono? Divine, Oo, you look fresh, ha? At oo, igad. Pero karamihan sa mga pasyente nga ay nasa edad na Kinikilig si Divine, kinikilig. Behave na. Sige. Sige, sige. 55. Alam mo ba, meron ding 2 pulis na kasama rin sa medyo sumama rin yung pakiramdam. Nahilo rin. Dahil nga dun sa gitna ng init na yan. Yung iba, may mga konting galos dahil nga dun sa pagsasayaw, nagalusan na sila. Pero lahat ng mga yan ay napauwi na rin dahil matapos nga na mabigyan sila ng attention medical. Naging maaga po yung mga tauhan din ng DOH Region 3 para respondihan yung mga bata na bagamat yung talagang tutok nila nung araw na yon at sa mga sumunod na araw ay yung mga posibilidad na may mga mangyari sa mga head of state, gain din sa kanilang mga delegado. Direkta mula rito sa Clark, Pampanga para sa ASEAN 2017, Divine Reyes ang Super Radio DZWB. Thank you, Mrs. Trudeau. 2017 special coverage. Nakita mo yung nag-iba yung mukha ni Divine. Oo Nabanggit nga lang eh. si Trudeau. Oo nga eh. O eto, tingnan natin ang mag-iiba ang mukha. Pag nabagay si Trudeau. Genwego. Long range acoustic device posibleng gamitin muli ng mga otoridad. Ayon sa NCRPO. Yung ba yung nakakabingi kahapon? Yung nakakabingi. Ha? Oh. Ano epekto sa... Ikaw, Glenn, narinig mo ba? Ano, Baka yung mga tao. Ano epekto Oo. sa tenga natin? Parang kayuyuko ka, mapapayuko ka. Ano gano'n? So, actually, maririnig mo yung sound. Yun, oo, totoo. So, malakas na sound. Matining na... Matining. Oo, lalo na kapag ikaw yung nasa harap, halimbawa nung speaker. Oo. Ay, naku. Pero tama ba yun? Hindi ba kung mapipinsala naman yung tenga ng tao? Dati igan, may mga pinupunta na ako mga rally. Ang napapansin ko naman, ang ginagawa nila, nagpapatugtog ng malakas. Music, para hindi marinig yung speech, Totoo di ba? yan. Yung mga sinasabi nila. Kahapon actually, narinig ko rin uli yan. Oo. Nung si Benzer Crisostomo na ng anak bahay niya nagsasalita. Oo. Kasi medyo matatalim yung binabasa
paliwanag niya patungkol kay Pangulong Duterte at saka kay US President Donald Trump. Kaya yun, nagpaingay uli nung tinatawag nila na long-range acoustic device o yung LRAD. Pero sinasabi ng NCRPO, posible gagamitin daw uli yan kung talagang magiging matingkad. Teka, ano yan, nabibili ba yan? Meron daw tayo nito, 2 units tayo meron tayo nito. Pang anti-rally talaga. Oo, 15 million yung halaga. Wow! Hindi ba yun nga, hindi ba nakakasanhi ng hearing loss pagkabingian? Hindi ako sigurado, hindi ko pa... Kasi na yan, I mean, kalabisan naman kung if it will cause hearing loss. Hindi nga yung masakit doon. Pag talagang bumabad ka, Oo. pare, in English, ang sabi ni Albayalde kanina, discomfort. Yung mararamdaman mo lang na gano'n. So ano ini-expect nila sa mga realista aalis dahil nabingi, ganon? Oo, titigil yung ginagawa nila. Halimbawa, kapag talaga nananakit na sila, ang mangyayari na para kang, kumbaga, hihinto ka. Pumapahinto Oo nga, ka. biro mo, maramihang nabingi. Ano yung tsura ngayon ng rally nun, di ba? Oo, diba? Masakit, Glenn, sa tenga? Ikaw. Masakit sa tenga, masakit sa tenga. Kailangan tatakpan mo talaga yung tenga mo. Daig pa, tear gas. Ay, iba rin yung tear gas eh. Yun, iba naman yun. Iba yung epekto. Hindi, kasi ang epekto naman nun, masakit sa lalamunan, di ba? Oo, tsaka bigla kang iiyak. Tapos maiiyak ka. Oo, Oo. yun. So, O ano ba, mamimili tayo. Tear gas o long-range acoustic device? Aba. Ano? Sa long range. Kasi sa akin may napanood ako yung sobrang sa tenga, di ba dudugo pa ilong mo, yung sobrang, yung noise pollution ba? Ano ba? Saka, hindi ko lang alam, Igan, pag tinakpan mo talaga ng like yung mga earphone, ay tulad ng mga earphone, Oo. baka may chance na kahit papaano. Hindi ganun kasakit. Pero lalahanin din natin na kapag nagpaingay ng LRAD ang mga pulis din apektado. Wala pa naman silang Sila ba naka-earplugs? Wala silang gano'n, wala silang earplugs. Wala eh. Kaya sila rin, Apektado rin sila, syempre. ayaw din nila yun, apektado rin sila. Kaya para daw win-win solution, wala na lang sakitan. Yun na lang yung sinasabi ng LCRP. O kagaya ngayon, papunta Mendiola, walang humarang, di walang sakitan. Walang sakitan. Samantala, iniutos ng mga Albayalde dun sa mga rallyista, nasabi nila, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ipakita na lahat yung buong pwersa. Wala na raw yung mga parabagang nagpapanggap-panggap pa. May mga pa-intel pa kunwari. May mga ganun-ganun pa sa Albayalde kanina. Gusto niya, hayaan nyo na makita raw na naka-uniforme na lahat at ipakita natin ilabas na. At meron karagdagan may karagdagan dumating dito sa Metro Manila, taga Region 4A na mga polis. Mahigit 1,000 yung pumunta ulit dito sa Metro Manila. Meron din from Armed Forces of the Philippines, meron din Special Action Force. Yun yung mga dumating karagdagang pwersa dito sa Metro Manila para tumulong sa mga pulis. Samantala, nagkakaroon din naman ng checkpoint isang bahagi itong lungsod ng Pasay kung saan kasama si NCRP Chief Oscar Albayalde sa mga nag-i-inspection din doon sa mga motor riders. Lalong-lalo na yung mga riding in tandem. Para pa rin sa ASEAN 2017, Grand Fuego ng GMA Super Radio. ASEAN 2017 Special Coverage. Punta naman natin. Oy. May balita si Tuesday New, tension sa Korean Peninsula hindi ipinagwalang bahala ng mga ASEAN leaders. Tuesday New, live via Skype. Good morning sa'yo. Isa pa rin sa mga blooming. Oo nga. Good morning, Tuesday. Magandang umaga, Igan Ali. Mm. Aminado ang ASEAN leaders na nag-aalala sila sa pinakahuling development sa Korean Peninsula. Ito ay makailang beses na magsagawa ng missile testing ang North Korea. Isa ang bagay na ito sa mga lumutang na issue at natalakay sa ASEAN Republic of Korea Summit na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at South Korea President Moon Jae-in. Sa chairman's statement, nanawagan si Pangulong Duterte sa pangangailangang makapagpatupad ng mapayapang denuclearization at ang agarang pagbuo ng six-party talk. Layunin itong magkaroon ng dialogo na nakabatay sa ASEAN legal framework. Kabilang din sa ASEAN Republic of Korea Summit Chairman's statement ang pagpapatupad ng ASEAN Republic of Korea Plan of Action. Mahalaga ayon kay Pangulong Duterte bilang chairman ng ASEAN na magkaroon ng Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity. Napag-usapan din sa pulong ang pagpapatibay ng economic trade sa hanay ng ASEAN leaders. Wala pa rin dito sa International Monitoring Center para sa ASEAN 2017. Tuesday, Sagunyo ng GMA Super Radio, DZBB. ASEAN 2017 Super Radio DZBB Special Coverage. Thank you, Tuesday! Oras natin mga kapuso, 10:29. Babalik kami ni Ali. Double A
sa Double B. Ang tambalan, Igan at Ali. Kinig, listener natin, Ali, alumni ng mga Balara Academy. Meron po silang reunion ngayon. Calling all, tawag pala sa kanila, Balarians. Mga taga-Balara. Oh, Balarians. Yung Balara Academy of Quezon City, may Grand Alumni Homecoming sa November 18, 2017 sa Celebrity Sports Complex sa Capitol Hills Drive. Para sa karagdagang detalye, punta kayo sa Facebook page sila, Balara Academy of Quezon City. Ayan. Tayo meron din, hinihinga ka ng video message sa Oo nga. Artlets and December Peanuts. 3 ba tayo? Oh, December Alumni tayo, homecoming. December. Hinihingan tayo ni Bea. Sige, mamaya ipa-plug natin yan. Baka sakaling may mga Thomasian po na nakikinig, graduates ng UST Philets. Oo. No? Yung Philosophy and Letters. At binabati At ka. saka yung Arts and Letters. Ayan. Binabati ka ni Dr. Dennis Ali. Hi, Dr. Dennis Dennis. de Guzman. Hi, Dr. Akala Dennis daw de niya Guzman. original yung Sound of Music hanggang napansin niya Tagalog. Palitawit po yun. Likha ni Igan the Genius. Letra po Good ni morning, Igan Maria. yun. Sa lahat ng Maria, good morning. Maria Aloha kaya ako. Maria, aloha ka? Lahat naman may Maria, di ba? Ito, mga realista nag-caravan mula sa Quezon City, dumating na raw sa Taft Avenue sa Maynila. Kagaya kahapon, naroon si Carlo Parin. Mateo sa Taft live by Skype. Carlo, good morning. Ano, Kaloy? Ibang-iba ba sitwasyon ngayon dyan? Hindi na ganun ka-tinte yung init tulad ng naganap kahapon. Pero ito yung motorcade ito na nagmula pa dyan sa bahagi ng Quezon City na pinangungunahan ng grupo ng San Lakas. At ang sinasabi nga rito ay Resist US-led Unholy Trinity Group. At dito ay ipinamamalas ng mga rallyista yung hindi ganon kainit na pamamaraan ng pagkakilos. At ito ay pinangungunahan din ni Attorney Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng grupong San Lakas. Meron sila ritong ilang mga streamer at may kinalaman doon sa kanilang pagkilos na sa coal at meron din tungkol sa climate change at ilang pang mga usapin. Tinataya na nasa magit 100 hanggang 150 yung pasimula ng tungo rito. Nagmarcha sila hanggang mula sa kanto ng Taft Avenue at dito sa Ocampo Street at ilang metro pa lamang ay nakabungad na ang mga elemento ng Manila Police District o itong CTM unit. Paglapit ng grupo ay hindi naman nagkaroon ng komosyon. Halos higit lamang yung pinaka frontliner na mga nagkasasagawa ng pagkilos at wala namang palukpukan na tulad ng nangyari kahapon. Ilan sa mga streamers na kanilang bitbit sa mga sumandaling ito ay yung nakalagay Trump at yung sinasabing Unholy Trinity. Mayroong larawan ni US President Trump ni Pangulong Duterte at ang leader ng Japan, Shinzo Abe. Yun ang mga pictures dito sa kanilang taladalang tarpaulin sa umagang ito. Walang tensyon, hindi ko rin nakikita yung truck na ginamit kahapon na siya namang nagmula, pinakawalan yung malakas na tunog, yung tinatawag na long-range acoustic device. Wala siya dito o wala yung truck yun dito, kundi nakapwesto yun dun sa bahagi ng UN Avenue na hindi naman kalayuan sa US Embassy. Pakuling mga panahon, Okay. wala namang atensyon sa lugar ito. Para sa ASEAN 2017, Carlo Mateo, GMA Supracho, DCWB. ASEAN 2017 Special Coverage. Mas ano na ngayon, bawas ang tensyon. Yung Air Force One, nandito pa. Andito, tagal na sa sukat. Ano yun? Hindi kasi yung, di ba? Oy, nakita ko yun nung linggo. Ang Ang laki. Di ba may Parang isang hotel na- Di ba may decoy pa na ganun? Meron pa. Di ba? Sabi ko, Air Kahit Force yun One. dun Hindi, sa, Igan. ano niya, Baka iba yan. yung blindado, yung
anong tawag sa blindado? Bulletproof na limousine ng Pangulo ng Estados Unidos. May diko, yung panlinlang, akala mo Grabe dun nga sasakay, di ba? kahapon na nakaabang tayo sa harapan ng CCP. Lahat tayo, parang lahat nakatingin sa kaliwa. Nasa kanan. Sa kanan. Kanan ni Pangulong Duterte. Dito nga. Bigla dumating si Donald Trump sa Dito kaliwa. galing, parang, di ba? Parang hindi talaga siya, hindi dumating yung kotse, yung convoy. Wala talaga, kabang tayo eh. Parang galing lang sa CR, di ba? Ay na, oo. Tsaka ang ganda ng parang pleasant na pleasant sila ni Hanilet. Oo nga. Yan. Oo nga. Kahit nung unang pagkikita, nakabarong, binati pa. Hindi nga. So it boils Galing. down to, yun nga sinasabi ng Pangulo, na yung soberenya namin yun. How we deal with our drug problem. Wag kang magsasalita ng negatibo tulad ng sinabi. Mukhang alam naman ni President Trump yun. Oo, alam niya. Yung respect nakikita ko eh. Di ba? Hindi, umaano din yun. Dito, May siyempre, estratehiya yun. alam mo naman, Amerika yan eh. Estratehiya. Yung parang alam na nila eh, di ba? Parang, yung sila. Ang ganda nga kasi parang tayo ngayon, napanood mo yung interview ni Professor Hidarian kay Jessica Soho kagabi. Okay. Ang tawag niya dito, yung strategic sweet spot. Okay. Na parang ito, sa pagkakataong to, di ba, inaawitan tayo ng Russia at China. Oo. Tapos ang Amerika din at saka Andyan yung lang other yan. western Oo. countries, di ba? Parang gusto niya tayong, to be side, di ba? Strategic, Wala tayong Dapat. kinampihan, Oo, kumbaga, di ba? paningan. Parang neutral tayo, hindi ka mukha kung ibang nangyari. Parang Estados Unidos lang tayo lagi nakapanig, di ba? Okay. O, puntahan muna natin itong liwasang... galing liwasang Bonifacio. Ayun na. Nakarating na ba sa Don Chino Rosas Bridge? Alan Gatos live. Go ahead, Alan. Ilang hakbang na lamang ay makakarating na dito sa bahagi ng Medjola. Itong napakalaking kulto ng mga militante na nanggaling sa bahagi ng Liwasang Bonifacio at para dun sa mga motorista na dadaan dito sa bahagi ng Recto, maging sa mga manggagaling sa bahagi ng Ligarda hanggang makarating dito sa bahagi ng Medjola. Nako, halos wala ng galawan-igan dahil sa napakatindi ng mabigat na dali ng trapiko dahil sa inokupahan ng mga militante yung apat na sulok nitong intersection at ito ay kahit na may mga traffic enforcer dito at may mangilang-ilang mga pulis na narito at tinitingnan lamang itong mga militante. Nakikita ko na tumigil pansamantala itong mga militante, mga siguro 30 to 40 meters mula dito sa kinalalagyan ko hanggang makarating dito sa may bahagi ng Medjola at inaayos lang nila yung kanilang hanay at sa ngayon ay patuloy na hindi umaalis dito sa intersection ng Medjola at ng Recto itong mga militante at pinapasenyasan na nung mga iba pang mga kasamahan ng mga militante yung mga sasakyan na mag-U-turn o kaya ay wag nang dumaan dito dahil na rin sa talagang gagawin nilang malaking kilos protesta, malaking programa. Hinarang na nila yung kalsada, no? Titingnan lang natin kung anong gagawin nito mga pulis dahil sa hindi na pinapadaan yung mga motorista, kinakausap lamang sa mga oras na to, ang apektado nito, yung mga nagkagaling na sa palok na papunta ng Recto, hinaharang na, hindi na pinapadaan, no? Pakinggan lang natin. Sir, ano to, hindi na padadaanin? Ayaw nila padaanin? Ayaw padaanin, sir? Ayaw magsalita ng pulis, no? Kinakausap yung mga militante na buksan yung linya dahil sa yung mga apektado ngayon dito, yung mga motorista, Igan at Ali na ngayon ay talagang naapektuhan nitong malaking kilos protesta na ginagawa ng iba't ibang militanteng grupo sa panguna ng bagong alyansang makabayan. Sa ngayon ay nakikita nyo na nagkakaroon ng pag-uusap muna sa ilang mga pulis kung bakit ayaw buksan at maging itong mga militante yung isang maliit na bahagi lang ng kalsada, no? Bakit ayaw mo? Ba't ayaw yung buksan? Ba't ayaw yung buksan itong bahagi na to? Ayun na po yung militante namin, sir. Ayun na po, nakikita na po yung namin, mga kasama namin, ayun na po sa gitna. So hindi yun na padadaan ito? Hindi yun na padadaan? Sarado na daw po. Ayun, Igan, isinara na yung kalsada
ang ipit ngayon at kawawa itong mga motorista na dumadaan dito sa bahagi ng intersection ng Mendiola, Recto at papunta ng bahagi ng Legarda. So ipit yung mga motorista, kung meron pong nakikinig na ang lakad patungo dyan sa sa Recto, no? Sa Recto, sa Mendiola. Recto Mendiola, ay nako, wag na po, iwas na po kayo dahil ipit na yung mga motorista doon. Sinara na. Hindi, magandang balita nga, walang pasok kaya... Kahit pa paano, yun, no? Pero may permanenteng harang na kasi yan sa substation, di ba? Yung papuntang Divisoria, apektado. Apektado rin yung papuntang Divisoria at galing ng Divisoria. O mukhang sinakop yung kabilang kalye. Oo, magkabilaan Kung makikita lamang, no, sa ating Skype sa mga oras. Ano yan? ito. Fight the... Fascist. US Duterte regime. Nako, ngayon lang nag-meet yung dalawang yan Paanong regime? Oo, ito, ang mga nakalagay dito. Same issue with the American imperialism. Fight the fascist US Duterte regime. Bago naman yan sa mga bayan. Wala bang rally kontra China? Sila? Ay, wala ako nakikita, Igan, no? Pero ito, dumating na yung napakalaking bulto. Ayan na. Ayan si Casatur yun, di ba? Oo, Casatur, si Teddy Casino, si itong mga party list representative Okay. ng mga militante na ngayon. Oy, ay si Sarate. Si Sarate, si Sagali Carlos Sarate, nandito at iba pa ng mga personalidad mula sa mga militanteng grupo ang dumating na dito sa bahagi ng Mendiola para isagawa yung kanilang malakihang kilos protesta dito sa bahagi ng Mendiola kasunod naman ng ginaganap na 31st ASEAN Summit. Ang pinabanggit nila, dito nila ang pinaka-highlight na kanilang gagawin ay mga programa at pagsusunod din ng bandila ng Estados Unidos. Para sa ASEAN... Teka, anong plano nila dyan? Diyan sila magpaprograma, Alan? Magpaprograma, Igan, at magsusunog ng bandila ng Amerika, ng Estados Unidos. Okay. Susunugin nila dito sa bahagi ng Mendiola. Wala si The King? The King? FPG? Wala silang FPG? Wala silang FPG. Wala akong FPG na nakikita. Nasunog na kahapon. Sinunog na kahapon, wala na silang susunugin ngayon dito sa bahagi. Pero pa dito, malaking litrato ni Duterte at ni Trump. Si Duterte nakasuot ng camouflage, samantalang nakasuot ng Uncle Sam. Itong, Uy, may mga bata. Oo, may mga bata, marami na naririto ngayon sa bahagi ng Mendiola. Oo nga, bagamat wala ngang suspendido yung classes, pero yung mga nagtatrabaho din naman, no? Oo nga. Oo. At Teka, apektado. wala bang truck? Walang truck na stage? wala akong nakikitang truck sa ngayon na naririto. So dyan lang sila. Dito lang. Okupado na, sarado na, itong Recto, Legarda, wala nang galawan. Kamusta naman yung doon sa papunta Malacanang? May barbed wire. Alam mo kamukha dati, di ba? Mga container ba? Permanente Barbed yun. wire. Parati nakasara to. Pero yung mga dadaan, kung galing kang bahagi ng TAP, dadaan ka dito sa may Legarda, papunta ng Sampaloc, sarado na to. Kung galing ka ng Sampaloc, papunta ka, bahagi ng Legarda o bahagi ng Recto, Divisoria. Nung araw nga, sarado na nainis to. ako pag may rally. Hindi ako makasundo sa CEU. Ay, I'm sorry. Ngayon, wala kang susunduin dahil Walang pasok. At, Hindi, initusan mo lang naman ako. pero may mga may mga nakikita na naman ako mukhang foreigner na nagrarally. Kasama nila. Yung mga mga human rights advocates. Ano, puti? Mga Caucasian? Puti, Caucasian, May na-interview na GMA News di ba? Oo. May mga chinito, may pamala na rin kasi ang DILG at PNP na huwag Stop the bombing in sasama Mindanao. dun sa mga kilos protesta, yung mga dayuhan, dahil nga sa pwede silang ipa-deport dun sa ginagawa nila na paglahok sa mga protesta, kasunod naman ng ginagawang ASEAN Summit. Para sa ASEAN Summit, Alan Gatus, o para sa ASEAN 2017, Alan Gatus ng GMA Super Radio, DCWP. ASEAN 2017 Special Coverage. Sala sa init, sala sa lamig, Pag may pivot sa China at saka Russia, binatikos. Diba? Ngayon na magkasundo na naman yung, mukhang walang iringan yung si Duterte at si Trump, batikos din. Batikos din. Diba? Maghirap ka din, sa kalalagay, Ito naman, Pilipinas at Amerika, bay nangako sa kapwa magsusulong ng mga programa ukol sa karapatang
pantao. Yeah, human rights. Oh. Nimpa, ano ba? Pinag-usapan ba kahapon? Ano ba nangyari? Good morning. Yes, kapwa na nga po. Yes, Igan, alikapwa na nga ako sina Pangulong Duterte at US President Donald Trump na magsusulong ng mga programa ukol sa karapatang pantao, particular na para sa mahihinang sektor. Patayan dito sa joint statement ng Pilipinas at ng Estados Unidos na inilabas ngayon ng DFA at ng White House. Yan ay para sa naging bilateral meeting kahapon ni na Duterte at Trump. Sabi rito sa joint statement, kapwa kinikilala ng dalawang bansa ang kahalagahan ng human rights at ng human dignity. Kaya daw palaging ibibilang sa kanya-kanyang national programs ang pagsusulong ng mga karapatang pantao. Nakasaad din dito sa joint statement na pinag-usapan ng dalawang leader kahapon yung ongoing campaign ng Pilipinas laban sa kriminalidad kabilang ang illegal na droga. Kapwa nagsabi sina Trump at Duterte na problema sa kanilang bansa ang illegal drugs, kaya naman ang commitment magbabahagi sa isa ng best practices ukol sa paglaban sa illegal na droga, ukol sa law enforcement, ukol sa transparency sa investigasyon at ukol sa rehabilitasyon. Inabangan yung statement dito, aliigan ng dalawang bansa dahil palaging issue yung madugong war on drugs ng Duterte administration. Binitikos siya ng Amerika nung presidente si Barack Obama, kaya naman nagalit si Pangulong Duterte. Pero dito sa kanilang nung pumunta dito si Trump o bago siya pumunta dito, may mga mambabatas pa na nanawagan, mambabatas ng Amerika na nanawagan na i-take up ni Donald Duterte, ni Trump kay Duterte, yung tungkol sa mga human rights issues dito at yung war on drugs. Oo, pero naging maingat yung mga statement, di ba, ni Trump kaugnay nitong war on drugs ng Parang generalized, walang mga specifics. Oo, generalized, oo. At ito yung sinasabi na, ito lang yung nandito sa joint statement ng dalawang bansa na sinasabi na pinag-usapan yan at may commitment na mag-share ng best practices. Ayun, baka ituturo ng Pilipinas, ipakikita ng Pilipinas kung paano nito nire-resolve yung mga problema sa illegal na droga. Ngayon, kung ano yung ibabahagi, titingnan natin in the future kasi ito ay general agreement pa lamang ito. Samantala, mahaba itong statement ng dalawang bansa. Inilabas ito ng DFA kaninang umaga, magaman kahapon yung meeting, at yung White House kanina rin lang umaga inilabas itong kanilang joint statement. Bahagi nitong kanilang pahayag ay yung pagkundina ng dalawang leader sa unlawful nuclear weapons and missile development ng North Korea. Nananawagan ang dalawang leader sa North Korea na immediately mag-comply sa UN Security Council resolution at itigil yung kanilang nuclear program. At kabilang din dito sa nakasaad sa dito sa kanilang joint statement ay ang panawagan ng dalawang leader na patuloy na mag-usap kaugnay ng West Philippine Sea. Kapwa nila binigyan diin yung kahalagahan ng peaceful resolution ng sigalot doon sa South China Sea batay sa umiiral na international law at batay din doon sa nakasaad sa Law of the Sea Convention. Kapwa nagbigay diin na kailangan na isulong yung mga confidence building measures para sa gayon ay magkaroon ng tiwala sa isa't isa kaugnay ng pag-de-escalate doon sa tension ngayon sa South China Sea. Walang bago? Yun ang diba? statement. The usual rhetoric? No. Correct. Actually, mga diplomasya di ba? Pagka mga mabulaklak, tagal na natin naririnig yan Oo. Diba? Actually, pero ganun talaga yung mga statement nila pagkatapos ng kanilang mga bilateral meetings. Oo. Anyway, sa ngayon, doon sa PICC, nawawala kasi yung live feed dito, Igan Ali, kapag ongoing na yung mga pagpupulong. Parang may jam. Ang pinakikita lang dito yung pagdadatingan ng mga opisyal na dadalo doon sa mga summit and then ipinadidinig yung kanilang mga opening remarks. Pagkatapos, pinapaalis ng media o kaya pinapatay na yung live feed dito, yung real-time na feed dito mula doon sa PICC. So yung kanina, ito yung kauna-unahang activity ngayong araw, yung pagpupulong ng ASEAN countries plus 3. Ito yung APT kung tawagin, ASEAN plus 3. Yung plus 3 na yan, yung dialogue partners na China, Japan at South Korea. So sila ay nagpupulong sa ngayon at mamaya, inaasahan natin yung kanilang statement kung ano yung kanilang mga napagkasunduan sa nasabing pagpupulong. Balita mo sa North Korea. Yung statement nila sa North Korea. Balita mo. Kasi pagkatapos ng mga meeting na ito, magkakaroon ng Sherman statement. Ibig sabihin niya na yung Pilipinas bilang Sherman na maglalabas ng statement Consolidated for the whole ASEAN Summit. So
So doon ang ine-expect ay yung pananawagan sa North Korea na itigil yung kanilang nuclear program. Ngayon, kung paano yung wordings niyan, yun yung aabangan kasi meron iba na nagsasabi na dapat matapang yung statement, inahin o mag-rekomenda na ng sanction o kung magiging maingat pa rin doon sa mga wordings para sa gayon ay hindi lalo makagalit o makapag-init sa sitwasyon. Okay. Ang pinaka-interesado dyan, South Korea. Siyempre. Okay. Oo, tsaka Japan. At Japan. Oo. Mula dito sa International Media Center para sa ASEAN 2017, Ninfa Traveler ng GMA Super Radio, DZWB. Thank you, Nimpa. 10:55, oras natin. ASEAN. Double A sa Double B. Ang tambalan. Double B special coverage. Carlo. Ating pagtutol ng Philippine Movement for Climate Justice doon sa sinusulong ni U.S. President Donald Trump, yung kanyang pronouncement na pagpapalakas pa ng U.S. coal export at ang tinatarget nga rito ay ang pagpatatayo nito dito sa Asia na ayon kay Glenn Ilata, ang Energy Program Officer ng PMTJ, ay lalo lamang magpapahirap sa sambayan ng Pilipino dahil bago pa pumasok ang administrasyong Duterte ay may ilan na mga itinatayo ng coal-fired power plant at sa loob ng isang taon ay meron mga ilan sir yung naidagdag, walo. Okay, tapos bago pa matapos kung magtutuloy-tuloy ito, baka maitayo yung sinasabing 36 na lahat na coal-fired power plant na sa ibang mga bansa, maunang sa bansa ay inaalis na. Sa mga sumandaling ito, bagamat na sa 200, 150 ito mga nagpo-protesta ay nagdagdag pa ng pwersa ang PNP, nagdagdag pa ng 3 bumbero na nandun naman sa pinaka-bungado nasa likuran ng hanay ng Philippine National Police. Para sa ASEAN 2017, Carlo Mateo ng GMA, Super Radio DZWB. ASEAN 2017 special coverage. Okay, mamaya po, alisto, tuloy-tuloy tayo. At ang nakaline na po sa amin, aksidente dahil sa pagsingit ng mga motorsiklo. Oh my God. Abangan nyo po yan at mga tips paano maiwasan yan. Wala tayong oras. Maiwasan ng rider o maiwasan ng Rider, pati yung motorista, pati yung... Hirap eh. Preno ka ng preno. Oo. At ito, binabati natin, nanonood ngayon. Mami Letty, Daddy Ernie, Solomon. Good morning po sa inyo sa Tagaytay. Ano yung sa dyan? Maraming salamat sa ating nakapili ngayon, mga Text Populi, katuwitan natin saka sa Facebook Live. Asahan namin kayo bukas, Double A sa Double B, ating text babaon ngayong umaga. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Kapag binayaan ka ng Diyos, Opo. ng saganang buhay, Opo. huwag iangat ang antas ng iyong pamumuhay. Sa halip, itaas ang antas ng iyong pagbibigay. Asahan ko yan, Ali. Sa Double Oo nga, dos. May second emotion dito. si Igan at Samantala, happy birthday, Amanda Francesca. Second birthday galing kay Jeff. Amanda, happy birthday! Happy birthday! Lagi namin paalala ni Igan sa inyo kahit ano pang pinagdadaanan po natin ngayon. Daanan nyo lang. Huwag niyong tambayan. Always remember, don't ever forget. God is so good. All the time. Thank you, Lord. Ali, giving. Raise your standard of... Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Jeng jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga.